Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nalaman na ng mga Supreme Elder at ng mga makapangyarihang envoy na may kulang pa at hindi pa talaga tuluyang umaangat si Qin Yan sa pagiging ganap na immortal dahil sa pagpapakita ng kanyang huling human immortal tribulation. Kaya naman nagtaka at naggulat ang mga elders gayong sa batas ng Battle of Strongest Immortal ay ang tangi lamang na makakalahok sa kompetisyong ito ay mga peerless genius na nagtataglay ng human immortal level cultivation, subalit ang malaking katanungan sa kanila ngayon ay bakit ngayon pa lamang nagsisimulang harapin ni Qin Yan ang human immortal tribulation. Upang mabawasan ang mga kuro-kuro at usap-usapan patungkol sa paglabag ni Qin Yan sa batas ng kompetisyon ay agad na umaksyon ang kanyang senior na si Blessed Immortal Emperor at agad itong nagpaliwanag. Ipinaliwanag niya sa mga envoy na si Qin Yan ay mayroon pang natitirang God Force na hindi pa natatransform sa Immortal Force sa hindi malamang dahilan, kaya naman aminado silang hindi pa talaga ito kumpletong umaangat sa pagiging ganap na immortal. Subalit dagdag pa ni Blessed Immortal Emperor na walang pagpipilian si Qin Yan kundi ang lumahok sa kompetisyon dahil may hinala sila na dito lamang magpapakita ang huling tribulation na kukumpleto sa kanyang ascension. Maging si Empress Red Zither ay nakisali na rin sa eksena kung saan buong tapang niyang ipinagtanggol si Qin Yan at ipinaliwanag sa lahat na wala itong intensyon na lukuhin at labagin ang batas ng kompetisyon, subalit wala na silang iba pang paraan na pagpipilian pa. Dahil sa pagtatanggol ng Senior Emperor ng ating bida ay nabalot ng katahimikan ang buong paligid, subalit hindi naman ito hinayaan ng hangal na si Southworld Immortal Emperor at may panghihikayat niyang sinabi sa mga Supreme Elder at Envoy na si Qin Yan ay hindi nirespeto at nilabag ang rules ng kompetisyon. Dagdag pa niya na kahit na ano pang maging rason nila Blessed Immortal Emperor ay hindi ito sapat, gayong ang batas ay batas at hindi ito dapat binabaliwala, kaya naman hinihingi niya ang permission sa mga envoy na kanila nang paslangin si Qin Yan sa lalong madaling panahon. Ang mga mabibigat na binitawang salita ni Southworld Immortal Emperor ay mas lalong nagbigay ng matinding pagkabahala kay Blessed Immortal Emperor, gayong alam niya sa kanyang sarili na hindi malabong mas piliing paniwalaan ng mga envoy ang mga pinagsasabi ng hangal at nasisigurado niyang maging sila na mga kakampi ni Qin Yan ay walang magagawa kung magkataon ito. Nalipat ang eksena sa patay-gutom na hangal na si Meng Jiugong kung saan upang mas mapagtibay pa ang mga panghihikayat ni Southworld Immortal Emperor ay ginatungan pa niya ito at sinabi sa lahat na tama lamang na paslangin si Qin Yan dahil kung papalampasan nila ito ay masusundan pa ang mangyayaring paglabag sa batas ng kompetisyon. At dahil sa ginawang paggatong ni Meng Jiugong ay nagsimula na ring makisimpatya ang iba pang mga patay-gutom na hangal na elder at maging sila ay sumasang-ayon sa pagpaslang kay Qin Yan upang pagbayaran nito ang ginawa niyang paglabag. Habang umiinit ang tensyon ng bawat isa ay tumayo na si Envoy Feng Shen, gayong batid niya sa kanyang sarili na ito na ang oras para gawin ang pabor na hinihingi sa kanya ng makapangyarihang Empress, kaya naman pinakalma niya ang lahat at sinabi na wala silang dapat ikagalit at wala na silang dapat pang pag-usapan patungkol sa problemang ito. Subalit ang naging aksyon ni Envoy Feng Shen ay hindi naman nagustuhan ni Envoy Rongwang, gayong pakiramdam niya ay may pinapanigan ang kasamahan niyang envoy, kaya naman agad siyang tumayo upang itama ang mga pagkakamaling ito. Sa pagtayo ni Envoy Rongwang sa kanyang kinauupuan ay naramdaman ng lahat ng kanyang katabi ang mabigat na pressure na kanyang daladala, senyales na seryoso talaga ito, at ilang sandali lang ay umalingaw ang malakas na sigaw at pag-alit niyang tinanong si Qin Yan kung bakit ito sumali sa kompetisyon ng Battle of the Strongest Immortal kahit pa hindi pa ito tuluyang umaangat. At nang hindi magawang makasagot ni Qin Yan sa kanyang katanungan ay agad siyang nagdesisyon at sinabi sa lahat ng naruroon na sa ngalan ng kanilang patriarch mula sa Heaven Illusionary Ancestor Sect ay siya mismo ang papaslang kay Qin Yan para hindi natularan ng kahit na sino mang cultivators ng buong Nine Heavens Immortal Realm ang ganitong kalapastanganan. Nang marinig ng ating bida ang mabibigat na binitawang salita ni Envoy Rongwang ay nagsimula na siyang makaramdam ng matinding kaba, gayong hindi na lamang ang mga peerless genius at ang huling tribulation ang kanyang kailangan harapin, gayong dumagdag pa sa kanyang problema ang isang makapangyarihang envoy. Habang abala si Qin Yan sa kanyang pag-iisip ay hindi naman na nagpatumpik-tampok pa si Envoy Rongwang at agad na itong kumilos kung saan mabilis niyang inatake ang ating bida nang bigla na lang lumabas sa kanyang harapan ang mabibilis at matalim na berdeng bagay. Subalit bago pa man tuluyang magtagumpay si Envoy Rongwang sa kanyang pinaplano ay bigla namang tumayo si Envoy Feng Shen at pinakalma niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa envoy na wag daw itong masyadong mainit ang ulo.
Nang marinig ni Envoy Rongwang ang sinabi ni Envoy Feng Sheng ay nakaramdam na siya na tila kinakampihan ng kasamahan niyang envoy ang hangal na si Qinyan kaya naman seryoso niya itong tinanong kung kinukonsinte ba niya ang ganitong kalapastanganan. Ang tanong ni Envoy Rongwang ay kalmado namang sinagot ni Envoy Feng Sheng at kumpiyansado niyang sinabi na bagamat may kulang at hindi pa tuluyang umaangat si Qinyan sa pagiging ganap na immortal ay nakita naman nating lahat na ang kanyang lakas ay tunay na nasa antas na ng 9th-layer human immortal realm dahil nagawa niyang pabagsakin ang napakaraming peerless genius. Dagdag pa ni Envoy Feng Sheng na may pagmamalaki niyang sinabi sa lahat ng mga patay gutom na hangal na walang duda na karapat-dapat si Qinyan na tumanggap ng titulong pinakamalakas na immortal. Ang naging saloobin ni Envoy Feng Sheng ay hindi pa rin sinang-ayunan ni Envoy Rongwang nang sarkastiko niya itong sagutin na dapat daw ay sundin pa din nila ang batas ng kompetisyon at sa puntong ito ay mas lalo pang uminit ang sagutan ng dalawang makapangyarihang envoy. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawa niyang kasamahan ay namagitan na si Envoy Yuju at nagbigay na din siya ng kanyang saloobin kung saan ipinaliwanag niya na tama at may punto ang lahat ng sinabi ni Envoy Rongwang subalit kung pag-aaralan nilang mabuti ang sitwasyon ay lalabas talaga ang tunay na layunin ng kompetisyon at ito ay tukuyin kung sino ang pinakamalakas na peerless genius sa lahat ng younger generation na lumahok. Ang pagbibigay ng opinyon at saloobin ni Envoy Yuju ay ikinatuwa naman ni Envoy Feng Sheng gayong may isa rin na katulad niya na nakaunawa ng tunay na layunin ng kompetisyon. Bukod pa dyan ay may pang-aasar pa niyang sinabi sa mga patay gutom na hangal na kung hindi kwalipikado si Qinyan para lumaban ay naniniwala siyang mas nakakahiya ito sa mga peerless genius na nagnanais makuha ang titulo ng pinakamalakas na immortal na hindi naman magawang pabagsakin si Qinyan. Matapos magpaliwanag ni Envoy Feng Sheng ay tinuwanan lamang ito ni Envoy Rongwang at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito sinasang-ayunan sabay sarkastiko niya itong sinagot na alam niya daw na magaling itong magpaikot ng mga salita subalit hindi niya daw mababago ang ginawang kalapastanganan ni Qinyan kahit na anong mangyari kaya naman kailangan itong paslangin ngayon din. Ang ginawang pagpupumilit ng hangal na envoy ay hindi na nakayanin pang pagtimpihan ni Envoy Feng Sheng kaya naman may matalim na tingin at seryoso niyang sinabi sa hangal na kapag sinubukan niyang saktan o dumampi lamang ang kanyang mga kamay kay Qinyan ay ituturing na niya itong pagpapahayag ng digmaan sa kanya at sa kanilang Sky Tiawang sect. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Envoy Feng Sheng ay bahagya siyang kinabahan at hindi agad nakapagsalita gayong batid niya na dehado at nasa teritoryo siya ng Sky Tiawang sect at kung ipagpapatuloy pa niya ang pakikipagtalo ay siguradong malalagay ang kanyang buhay sa hindi magandang sitwasyon. Kaya naman tinanggap na lamang niya ngayon na hindi niya mapapaslang si Qinyan subalit padabog at may pagbabanta niyang sinabi kay Envoy Feng Sheng na makakarating ang lahat ng nangyari ngayon sa kanilang patriarch at sisiguraduhin niyang hindi pa natatapos ang lahat dito. Ang ginawang pagbabanta ni Envoy Rongwang ay hindi naman ikinatakot ni Envoy Feng Sheng ngunit sa isip-isip niya ngayon ay kung alam lang ng hangal kung ano ang koneksyon na mayroon si Qinyan at ang makapangyarihang Empress na si Empress Feiyu ay siguradong kanina pa nakatikom ang bibig nito. Upang tuluyan nang mawala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay hinikayat na lang ni Envoy Feng Sheng ang lahat na ituon na nilang muli ang kanilang mga atensyon sa pagpapatuloy ng kompetisyon gayong baka hindi na nila masaksihan ang mga magagandang kaganapan na mangyayari. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan team itong nag-iisip at ngayon ay alam niya sa kanyang sarili na pansamantala lamang na huminto ang kanyang mga problema subalit ang kanyang pinagtataka ay kung bakit kinakampihan siya ni Envoy Feng Sheng gayong hindi pa naman sila nito nagkaka-usap ng personal ngunit ngayon ay hindi muna niya ito pinagtuunan ng pansin at tatanawin na muna niya itong isang malaking utang na loob. Gayunpaman ang kailangan pagfokusan ng ating bida ngayon ay kung paano niya haharapin at kukumpletuhin ang tuluyan niyang pag-angat sa pagiging ganap na immortal dahil patuloy na lumalakas ang kanyang huling human immortal tribulation at hindi rin magtatagal ay baka mawala pa ang pagkakataon niyang harapin ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay muli nang nagsimula ang kompetisyon at mabilis na nagbigay ng utos ang isang elder sa kanyang disciple na kahit ano daw mangyari ay kailangan nilang pigilan si Qinyan na umangat sa pagiging ganap na immortal. At matapos magbigay ng utos ng isang elder sa kanyang disciple ay sinundan naman ito ng ilang pang mga elder at kagaya ng ibang mga patay gutom na hangal ay iisa lamang ang kanilang layunin at ito ay pigilan ang ating bida na magtagumpay.
Subalit sa kabilang banda naman habang desididong-desidido ang mga patay gutom na hangal ay tila nagdadalawang isip naman si Yan Qingyan sa mga ipinag-uutos sa kanya ng mga hangal niyang elder at dahil kabilang siya sa 7 elite of heaven and earth at alam niya ang kanyang halaga ay napagdesisyonan niyang wag na silang sundin. Kaya naman kahit na nangangamba ay buong tapang pa din siyang lumapit sa ating bida at may pagpapakumbabang sinabi na siya ay isang malaking tagahanga ni Empress Feiyu at mayroon daw siyang kaunting nalalaman patungkol sa kung ano ang ugnayan ni Empress Feiyu sa ating bida kaya naman ngayon ay mas susundin na daw niya ang nilalaman ng kanyang puso at hindi na niya pipigilan pa si Qingyan na umangat sa pagiging immortal. Subalit may kaunting pabor lamang si Yan Qingyan at ito ay nais niyang ikwento ng ating bida sa kanya ang lahat ng nagawa ni Empress Feiyu noong naroon pa ito sa Lower Realm o tinatawag na Kenlan Continent pagkatapos ng kompetisyon. Ang pabor na hinihingi ni Yan Qingyan ay hindi naman agad sinagot ni Qingyan bagkus ay mas inalala pa nito ang kanyang kalagayan kaya naman may pag-aalala niya itong tinanong kung hindi ba siya nababahala sa maaari niyang kaharipan na parusa kapag bumalik ito sa kanilang sect. Ang pag-aalala ni Qingyan ay agad namang sinagot ni Yan Qingyan at masaya niyang sinabi na kung gagawa siya ng isang bagay na labag sa kanyang tunay na kagustuhan para lang maiwasan ang kaparusahan na pwede niyang kaharipan ay baka tuluyan na rin niyang hindi matagpuan ang Dao Runes na karapat-dapat para sa kanya. Nang marinig ng elder ang ginawang pagsuwi ni Yan Qingyan sa utos ng kanilang master ay halos magdilim ang kanyang buong paningin subalit sa ngayon ay wala siyang magawa kundi ang mapasigaw na lamang ng traidor gayong hindi niya maaring saktan ito hanggat hindi pa natatapos ang kompetisyon. Maging ang hangal na si Southworld Immortal Emperor ay mas lalong nadagdagan ang pagkabahala matapos mabawasan ang maaring pumihil kay Qingyan at bukod pa dyan ay batid niya rin sa kanyang sarili na kapag tuluyang umangat si Qingyan sa pagiging ganap na immortal ay mas lalong magiging malaking banta ito laban sa kanilang sect. Nalipat ang eksena kay Long Xuanling na kabaliktaran ang nararamdaman ngayon gayong mabilis siyang umisip ng paraan kung paano pipigilan si Qingyan at ang kanyang naisip na paraan ay ang mga natitira pang mga peerless genius kaya naman nagpadala siya ng pribadong mensahe gamit ang sound transmission technique patungo sa iba't ibang cultivators na kalahok na kapag nagawa nilang pigilan si Qingyan ay ipinapangako niyang makakatanggap daw sila ng kahit na anong bagay ang hilingin nila mula sa kanya. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyang labanan kung saan patuloy na hinaharap ng ating bida ang mga patay gutom na hangal at habang tumatagal ay mas lalo pang nadadagdagan ang mga peerless genius na gusto siyang paslangin. Gayunpaman ay nakahanda si Qingyan na lahat sila ay kanyang pabagsakin kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na niyang ginamit ang Battle Destruction Zone upang maghandang umatake. At makalipas lamang ang ilang sandali ay magkakasunod na makapanindig balahibong atake ang pinakawalan ni Qingyan patungo sa mga patay gutom na hangal kung saan magkakasabay niya itong pinabagsak at pinaslang nang wala man lang kahirap-hirap. Matapos pabagsakin ni Qingyan ang ilang mga cultivators ay nagsimula naman ng bumagsak ang malalakas na kidlat mula sa kalangitan senyales na nalalapit na ang huling tribulation na dapat niyang kaharipan at habang pinagmamasdan ito ng hangal na si Southworld Immortal Emperor ay unti-unti siyang nabubuhayan ng pag-asa gayong kapag nagpatuloy pa ang pakikipaglaban ni Qingyan sa ibang mga peerless genius ay malaki ang posibilidad na mawala dito ang chance na nakaharipan ang huling tribulation na magpapaangat sa kanya sa pagiging ganap na immortal. Dahil nakita ni Wu Sheng na kaunting minuto na lamang ay darating na ang takdang oras para kaharipin ni Qingyan ang kanyang Human Immortal Tribulation ay ginamit na niya ang kanyang Dao Rune na ipinagkaloob sa kanya ng kanilang sect bilang pinakamalakas na core disciple at ito ang Dao Execution Sword. At nang tuluyan na niyang ma-activate ang kanyang Dao Execution Sword ay wala na siyang sinayang pang sandali at agad na niyang inatake si Qingyan at nang makita ng ating bida ang pasugod sa kanya na si Wu Sheng ay huli na nang mapagtanto niya na ang gamit nitong espada ay isang Dao Art. Ang Dao Art ay isa sa pinakamalakas na sandata ng bawat faction sa buong Nine Heavens Immortal Realm at batid ni Qingyan na wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang gamitin din ang kanyang Dao Art gayong Dao Art lamang din ang pwedeng makatapat dito. Bago tuluyang mapatama ni Wu Sheng ang kanyang atake ay may bigla na lang kung anong bagay ang nagpagulo ng kanyang isipan dahil ang Dao Execution ay may layunin na talunin ang isang malakas na kalaban sa kahit na anong paraan at ang inaatake niya ngayon ay nakikita niya bilang isang mahinang kalaban ay naging malaking katanungan ito sa kanya kung sumusunod pa din ba sa pagsasakatuparan ng Dao Art.
Bukod pa dyan ay naisip din ni Wu Sheng na baka nadadala lamang siya ng mga pagdidikta ng kanyang mga elder kaya naman napipilitin ang kanyang damdamin na talunin si Qinyan kahit palabag ito sa ninanais ng kanyang puso gayong hindi pa ito tuluyang umaangat sa pagiging ganap na immortal at hindi pa talaga nito na ilalabas ang buo nilang potensyal sa pakikipaglaban. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay itinigil ni Wu Sheng ang atake na kanyang inihahanda sabay seryoso niyang sinabi kay Qinyan habang nakatutok pa din ang kanyang espada na kumpletuhin na muna nito ang kanyang ascension at ituloy na lamang daw nila ang kanilang tunay na laban kapag natapos na siyang harapin ang huli niyang tribulation. Nang marinig ng ating bida ang sinabi ni Wu Sheng ay labis siyang nabigla at hindi agad nakapagsalita gayong hindi pa rin malinaw sa kanya ang naging dahilan nito kung bakit hindi siya nito tuluyang pinigilan. Ang hangal na Grand Elder ay halos pumutok na ang lahat ng ugat sa buong katawan sa sobrang galit dahil sa walang kwentang ginawa ng pinakamalakas nilang core disciple at nanggagalaiti niyang tanong na kung nagtataksil ba ito sa kanilang sect. Maging ang dalawang patay gutom na hangal na si Southworld Immortal Emperor at Long Xuanling ay napatanong na lang sa kanilang mga sarili na kung ano ba ang nagawa ng hangal na si Qinyan at nabago nito ang mga desisyon ni Wu Sheng at Yan Qingyan. Ang tanong ng hangal na Grand Elder ay taas noo namang hinarap ni Wu Sheng at matapang niyang sinabi sa harap ng lahat ng nanonood na nais niya lamang na ipagpatuloy tahakin ang sarili niyang Dao Art. Matapos magpaliwanag ni Wu Sheng sa kanyang Grand Elder ay hinarap niyang muli ang ating bida at inutusang itong magmadali na harapin ang kanyang huling tribulation na agad namang sinang-ayunan ni Qinyan subalit bago siya tuluyang umalis ay ipinangako niya na kapag natapos na siyang mapagtagumpayan ito ay lalabanan niya si Wu Sheng hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Nang matapos na si Wu Sheng at Qinyan sa kanilang malalim na pag-uusap ay hindi na nag-aksaya pa ang ating bida at agad na niyang tinungo ang daan pa itaas ngunit mukhang hindi pa dito natatapos ang kanyang problema gayong may iilan pang mga patay gutom na hangal ang nakaharang sa kanyang dadaanan. Gayunpaman ay hindi napapalampasin pa ng ating bida ang pagkakataong ito kaya naman nagmamadali na siyang sumugod paitaas at sa bawat madadaanan ng kanyang heaven-shattering saber ay isa-isang nagbabagsakan ang mga patay gutom na hangal na wala ng mga buhay. Ilang sandali pa ay tuluyan na ring nakarating si Qinyan sa pinakagitnang bahagi ng Human Immortal Tribulation at dito ay buong lakas niyang hinarap ang mga makapanindig balahibong kidlat. At makalipas lamang ang kalahating oras niyang pakikipagbuno sa mga lightning tribulation ay matagumpay nang nalampasan ni Qinyan ang Human God Realm at kasalukuyan nang umabot ang antas ng kanyang lakas sa Earth Immortal Realm. Habang pinagmamasdan ni Bless Immortal Emperor ang pambihirang tagpo sa kalangitan ay sobrang nagagalak ang kanyang puso gayong patuloy na umaangat ang cultivation level ni Qinyan hanggang sa umabot na ito sa 3rd layer Earth Immortal Realm at sa tala ng kanyang pamamalagi sa mundo ng 9 Heavens Immortal Realm ay si Qinyan pa lamang ang tanging genius expert ang napag-alaman niyang nakapag-breakthrough ng 3 layer ng Earth Immortal Realm. Bumalik ang tagpo sa ating bida at bagamat nagawa na niyang umangat sa pagiging ganap na immortal ay hindi pa rin niya magawang maging masaya sa kadahilanang sa kanyang pagkakaalam ay sinabi sa kanya ng Beast High Drawing na matututunan lamang niya ang muling pagbuhay kala Princess Meow Meow at Jiang Bilan kapag nagtagumpay na siyang umangat sa pagiging ganap na immortal subalit hanggang ngayon ay wala pa siyang nakukuhang kasagutan. Maya-maya pa habang nasa malalim na pag-iisip si Qinyan ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pambihirang phenomena sa loob ng kanyang katawan na tila ba may kung anong bagay ang gustong kumonekta sa kanya. Nalipat ang kamalayan ni Qinyan sa kanyang Divine Sea of Consciousness at dito ay nagpakita sa kanya ang isang purple crystal sabay tinawag siya nitong Panginoon at sinabi na ilang libong taon na daw siya nitong hinahanap at ngayon ay natagpuan na niya siya sa secondary lower realm. Dagdag pa ng purple crystal na malaki na daw ang pinagbago ng ating bida at hindi na siya katulad ng dati at ang isang kagaya niya ay hindi na pinapahintulutan sa mundong ito kaya naman dapat daw ay hindi na siya bumalik pa. Bukod pa dyan ay pinaalalahanan din siya nito na kapag tinangka pa niyang bumalik ay gagawin niya ang lahat upang pigilan siya. Matapos ang mga babalang ibinigay ng Purple Crystal ay mas lalo pa itong nagliwanag senyales ng kanyang pagpapaalam at bago ito tuluyang umalis ay nag-iwan siya ng mga salita at sinabi na hindi daw dapat kalimutan ng ating bida ang mga ibinigay niyang babala at kailangan nitong tandaan na siya ay isang. Bago pa tuluyang matapos ng Purple Crystal ang kanyang sasabihin ay tuluyan na itong naglaho at naiwan na lamang si Qinyan na nakahawak sa kanyang noo gayong sa pag-alis nito ay nag-iwan naman ito ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang Divine Sea of Consciousness.
Habang unti-unting ibinabalik ni Qin Yan ang kanyang kamalayan ay naging malaking palaisipan naman sa kanya ang boses na nagmumula sa Purple Crystal at kung sino at ano ang mga ibig sabihin ng mga sinabi nito. Abangan sa susunod nating video ang mga kapanapanabot na kaganapan gayong matatagpuan na ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara ang lokasyon kung nasaan ang kasalukuyang lokasyon ni Qin Yan kaya naman puwersahan niyang wawasakin ang array formation ng Sky Tiahwang Sect upang makapasok dito. Bukod pa dyan ay magpapakita rin sa susunod nating kwento ang isang Nine Heavens Supreme at ito ay walang iba kundi ang Patriarch ng Sky Tiahwang Sect gayong magkakaroon sila ng matitinding sagupaan ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara dahil hindi rin biro ang tinataglay nitong lakas. Sa susunod din nating kwento ay may masamang mangyayari sa ating bida dahil sa kagagawa ng misteryosong nilalang na nakasuot ng maskara at ang matinding pinsalang kanyang tinamo ay magdudulot ng pagbagsak ng kanyang Dao Foundation at Immortal Soul. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.